Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng mga kasundo na palaging nakasubaybay sa inyong YouTube channel. Nais ko po rin sanang maibahagi ang aking karanasan at sana'y mapansin ang aking kwento at marinig ko rin itong i-ere sa inyong programa. Siya nga po pala, ako po si Emong, at ang kwento kong ibabahagi ay nangyari noong ako po ay teenager pa lamang. Ngayon po ay matanda na ako, ngunit malakas pa naman at patuloy na lumalaban sa mga hamon ng buhay. Kuya Bari, ako po'y tinulungan ng aking apo na maisulat ang kwentong ito dahil alam niyo na po, medyo may edad na po ako at hirap na rin po ako kung papaano gamitin po ang mga gadget-gadget. Ang apo ko rin po ang nagpakilala sa akin ng inyong channel at kapalit ng radyo. Ang inyo pong mga kwento sa YouTube ang aking pahingahan tuwing hapon. Nakikinig ako habang nakaduyan at nagpapahinga. Kaya po labis po akong magagalak kapag ang aking sulat po sa inyo ay inyong mabasa upang mapakinggan ng mga tulad kong inyong tagahanga. Sisimulan ko na po ang aking kwento. Ako at ang aking pamilya ay nakatira sa isang barangay sa munisipalidad ng Anilao, Iloilo. Dito po ako lumaki kasama ang aking ina at ama. Ang pamilya ni ina ay dito rin naninirahan sa Anilao, samantalang si ama ko naman ay tubong Dueñas, Iloilo. Malapit ako sa pamilya ni ina dahil palagi ko silang nakakasama. Ngunit hindi ko naman kilala ang pamilya ni ama. Minsan ay nagtatanong ako kay ama at humihiling na mamasyal din sa Dueñas. Ngunit ang palagi niyang sagot po ay hindi kami pwedeng pumunta roon. Kaya naman mas lalo akong naghangad na malaman ang katotohanan sa pag-iwas ni ama sa Dueñas at sa pamilya niya. Hanggang sa may nagbiro sa aking tiyahin na ako raw ay apo ni Teniente Gimo. Nagalit ako noon kay tiya dahil alam ko po ang kwento ng Teniente na iyon na isang dating pulis. Isa sa pinakasikat na kwentong aswang ang kwento ni Gimo. Kaya hindi ko talaga nagustuhan ang birong iyon, subalit kinausap ako kaagad ni ama at sinabing hindi totoo na apo ako ni Teniente Gimo. Isa lang daw kwentong bayan ang Teniente at wala pang nakakapagpatunay na talagang nabuhay sa mundo ang nasabing karakter ng kwento. Dahil doon ay napanatag po ako. Humingi rin po ako ng sorry sa aking tiyahin. Pero hindi ko siya narinig na kahit bawiin man lang niya ang biro niya. Kaya napaisip din ako noon. Hindi kaya totoong apo ako ni Teniente Gimo? Wag naman po sana. Lumipas ang mga araw. 15 taong gulang na po ako nang sa wakas ay una kong makilala ang pamilya ni ama. Ipinatawag siya ng mga kamag-anak dahil nanghihina na raw ang aking lolo. At anumang oras ay lilisan na ito sa mundong ibabaw. Naririnig ko ang mahihina nilang pagtatalo noon ng aking ina. Hindi ko alam kung bakit sila nag-aaway at kung ano ang kanilang pinag-aawayan. Basta't ang alam ko lang po, ayaw akong pasamahin ni ina sa pagbabalik ni ama doon nga sa Dueñas. Ngunit kinabukasan ay nakita ko nang nakahanda na ang mga gamit ni ama at ang aking mga damit naman ay kasalukuyang tinutupi at inilalagay ni ina sa isang bag. Uuwi daw kami ng Dueñas. Nasabik ako, Kuya Bari, sa unang pagkakataon dahil sa wakas ay makikilala ko na ang pamilya ni ama. Hindi naman sumama sa amin si ina sa Dueñas. Naging madali ang biyahe namin ni ama at pagdating namin doon ay naabutan nga naming naghihingalo na ang isang matanda na nakahiga sa kama. Nakita ko ang mabilis na pagluha ni ama habang pinanonood ang paghihirap ni lolo. Paisa-isa na lang halos ang paghinga ng matanda. Halos hirap na rin itong imulat ang kanyang mga mata. Nakita kong lumapit si ama at binulungan po ang lolo.
Sumilay dahan-dahan ang isang ngiti sa labi ng matanda. Siguro'y natuwa ito dahil dumating ang kanyang anak bago pa man mahuli ang lahat. Maya-maya'y may lumapit sa aking isang ali at kinukumbinsi ako na lapitan ang matanda at magpakilala. Lalapit na sana ako nang bigla akong harangin ni ama at inilayo sa naghihingalong katawan. Napatingin ako kay ama at nagtanong kung bakit ayaw niya akong palapitin kay lolo. Ngunit hindi niya po ako sinagot, Kuya Bari. Ito ang unang araw namin sa Dueñas. May kaya pala ang lolo. Malaki ang bahay niya. Isang bahay na gawa sa matitibay at dekalidad na mga materyales. 2 po ang palapag nito. May 2 kwarto sa itaas, sala at kusina naman sa ibaba. Mayroon ding beranda ang bawat silid. Napatanong tuloy ako kung bakit mas pinili ni ama na iwan si lolo ng nag-iisa at manirahan ng simple, kayong mayroon naman pala silang magandang pamumuhay dito po sa Dueñas. Ngunit hindi ko naman makukuha ang sagot sa tanong kong iyon dahil ayaw magkwento sa akin ni ama. Kinagabihan, habang ako'y namamahinga at nakahiga sa kama, ay narinig ko ang malakas na iyakan. Dinig na dinig ko, nagkakagulo na sa kabilang kwarto. Napapikit ako, Kuya Bari, at hindi ko maiwasang maluha dahil alam ko ang dahilan ng kanilang iyakan. Nilisa na ni lolo ang daigdig. Bumukas ang pintuan at iniluwa nito ang aking ama. Malamlam ang mga mata niya at tila hirap na hirap sabihin sa akin na wala na nga si lolo. Sinabihan niya akong wag na raw munang lumabas at hintayin na lamang na makuha na nga ng embalsamador ang bangkay ni lolo. Matulog na raw ako at pihadong puyat kami ng ilang araw sa burol. Dahil doon ay wala na po akong nagawa kung hindi humiga na lamang ulit ako sa kama at tahimik na lumuha. Nanghihinayang sa pagkakataong nasayang na hindi ko man lang nakilala ng maayos at nakabanding man lang ang aking lolo. Hindi ako makatulog kaya't lumabas po ako sa beranda at tinanaw mula roon ang kabilang silid. Tanging mga anino lamang ang nakikita kong gumagalaw-galaw mula roon. Sarado po kasi ang pintuan at bintana. Kuya Bari, mayroon akong nakita sa may beranda doon nga sa kwarto ni lolo. Isang maliit na bolang apoy iyon. Nakalutang po ito sa hangin. Kinusot-kusot ko pa nga'y mata ko dahil baka ako'y namamalikmata lamang. Ngunit hindi ako maaring magkamali. Umiikot-ikot iyon na parang nanonood din sa mga nangyayari sa silid na iyon. Nung mga sandaling yun ay hindi ko alam ang gagawin ko. Medyo natakot ako kasi hindi ko alam ang bagay na iyon noon, Kuya Bari. Apoy po talaga siya na parang kasing laki ng bola ng golf lang naman. Agad na akong pumasok ng aking silid lalo't bigla kong naalala ang mga kwentong aswang sa Dueñas. Kinabukasan ay nakaayos na nga ang burol ni lolo. Marami ng mga tao sa ibaba at nakikiramay. Nakita ko si ama na nasa tabi ng kabaong. Nakita niya akong nakatayo sa itaas ng hagdan at sumenya siyang ako'y bumaba na. Pagbaba ko naman, binati kaagad ako ng iba na naroroon. Ipinakilala ako sa kanila. Ang iba roon ay mga pinsan pala ni ama. Sinabi nila na mas hawig ko daw si lolo kaysa kay ama. Kami raw ang magkamukha. At hindi daw malayo na ako ang pamamanahan ni lolo ng kanyang kakayahan. Nagulat naman po ako dahil sa aking narinig. Ngunit biglang iniba ni ama ang usapan. Tinawag ni ama ang kasambahay ni lolo at inutusang siya na raw muna ang mag-asikaso sa akin sa almusal. Pumunta naman kami sa kusina. Marami ang nagluluto doon
Kaya tinanong ako ni Aling Marta kung nais ko raw bang sa labas na lang kumain. Sa may likod bahay daw kasi ay may munting hardin. Mas mainam daw doon at walang nakatambay at hindi ako maaabala sa aking pagkain. Ngumiti naman ako at tumango bilang pagsang-ayon. Pagdating ko po doon, maganda ang hardin na iyon ni Lolo. Madaming bulaklak at mga halamang gamot. Mayroong maliliit na lamesa at 2 upuan din sa ilalim ng punong mangga. Naupo po ako at mula doon ay napatingin ako sa 2 silid na magkatabi sa itaas. Ang aking silid at ni Lolo. Pinagmasdan ko ang beranda. Biglang naalala ko yung bolang apoy. Sinisikap kong hanapin kung mayroon dong bakas ng kahit na kaunting bakas ng sunog. Ngunit wala. Maya-maya'y mayroon po akong narinig na kaluskos mula sa aking likuran. Nakita ko ang isang nakataling aso na nakatunghay sa akin at kumakawag-kawag ang buntot nito. Sabi naman ni Aling Marta ay aso daw ito ni Lolo na ang pangalan ay Gudo. Nagpasalamat na rin ako kay Aling Marta sa napakasarap na agahan, itlog at sinanggang na kanin na napakaraming bawang pa. Masarap pala ang ganoong sinangag. Naparami tuloy ang kain ko sa sarap, lalo't hindi naman ganoon ang luto ni ina. Dahil hindi mahilig sa bawang ang aking mga magulang. Ito ang mga nangyari sa unang gabi ng lamay ni Lolo. Katulad din ito ng mga lamay sa amin. Madaming tao, may mga nagsusugal at may mga meron lang na naghihintay ng merienda. Yung mga matatanda, panayang bati sa akin na mayroon na raw pala talagang kapalit si Lolo dahil para daw kaming pinagbiyak na bunga. Mayroon pang isa doon na kinuha mula sa pitaka nito ang isang lumang litrato. 3 kabataan po iyon. Sabi niya, si Lolo ang nasa kanan, siya ang nasa gitna at nagngangalang Andong naman daw ang nasa kaliwa niya. Magkakaibigan daw silang 3 at siya na lamang ang buhay. Sa kanila ko na rin napag-alaman na isa palang albularyo ang lolo ko. Masaya ako sa naging kwentuhan namin kaya naman kahit papaano ay naging magaan ang aking pakiramdam na umakyat na ng silid pagkatapos. Ngunit kakahiga ko pa lamang sa aking kama ay may napansin ako ulit na nagliliwanag. Naroroon ito sa aking paanan at tila ako'y pinagmamasdan. Napasigaw talaga ako, Kuya Bari, dahil sa takot. Agad akong pinuntahan ni ama at ng tiyahin ko sa loob ng silid. Ikinuwento ko sa kanila na nakakita ako ng maliit na bolang apoy at 2 beses na itong nagpakita po sa akin. Nakita kong nagkatinginan si ama at ang tiyahin ko. Sinabihan ako ni ama na wag raw matakot dahil hindi naman ako masasaktan ng bagay na iyon. Noong isinarado nila ang pintuan ay lumapit po ako dito. Narinig ko ang kanilang usapan. Hindi ko raw maiiwasan ang aking kapalaran maski iiwas pa raw ako ni ama. Isa raw iyong mutya, ayon sa narinig ko kay Tia Cecilia, na kailangan kong tanggapin alang-alang kay Lolo. 12:00 na ng madaling araw nang mapansin kong tila may mga pagkaluskos sa ibabaw ng aming bubungan. Parang may mabigat na nilalang na dahan-dahan ang paghakbang doon sa itaas. Maya-maya pa, isang malakas na kalabog ang biglang gumising sa medyo inaantok ko ng sanang diwa. Ang pinakamasama pa rito, Kuya Bari, ay parang ako lang ang nakakarinig sa ingay na iyon dahil hindi naman naiiskandalo ang lamay. Ni walang pumupunta sa aking silid para tignan ako. Agad akong lumabas ng silid at dumalo ulit sa lamay ni Lolo. Hindi ko na lamang binanggit kay ama ang nangyari. Sinabi ko na lamang na hindi talaga ako dalawin ng antok. Sa 2 gabi ng lamay,
Pinagmasdan ko si lolo. Si ama ay nakikipag-usap kay tiya noon kaya hindi niya napansin na lumapit po ako sa ataol. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang po ako, Kuya Bari, pero parang nakita kong bahagyang gumalaw ang labi ni lolo. Lumabas mula doon ang mutya na umaapoy. Umikot-ikot ito sa ibabaw ng kabaong at muling papasok sa bibig ni lolo. Paulit-ulit po na ganoon. Para akong nahihipnotismo, Kuya Bari. Para akong nananaginip na gising ang diwa. Ngunit ang aking mga pandama ay parang tulog po. Hindi ako makakilos ni makasigaw ng mga sandaling iyon. At sa muling pagtingin ko kay lolo ay nakita kong nakamulat na ang mga mata nito at nakatingin sa akin. Hindi ko na po alam ang mga sumunod na nangyari, Kuya Bari. Sabi nila ay nahimatay daw ako. Ikatlong gabi ng lamay, may napansin akong lalaki na tahimik lang na nakatayo sa isang sulok. Bumangon ang kuryosidad ko na kilalanin siya dahil parang pamilyar ang kanyang mukha. Tinanong ko si ama kung sino siya at itinuro ang direksyon kung saan ito nakatayo, pero himalang bigla naman itong naglaho. Matulog na lang daw ako, sabi ni ama, dahil kung ano-ano na raw ang nakikita ko. Kaya umakyat na lamang ako sa silid ko para magpahinga. Ngunit naulit na naman ang mga kalmot na naririnig ko sa itaas ng bubong. Ang mga mabibigat na yabag at biglang pagkalabog ng malakas na tunog na parang may biglang dumapo na mabigat na hayop. Bagamat takot po ay inipon ko ang lakas ng aking loob para silipin sa may beranda kung mayroon nga bang tao na sadyang binibiro lamang ako. Ngunit sinalubong ako ng bolang apoy pagkabukas ko po ng pinto. Narinig kong may bumubulong-bulong. Tanggapin ko raw ang mutya. Natigilan ako at hindi ako makapag-isip ng tama ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Ngunit alam ko, naramdaman ko na kailangan ko talagang tanggapin ang mutya. Pumikit ako. Naramdaman ko yung bahagyang init na biglang pumasok sa katawan ko hanggang sa parang inapoy ako ng lagnat. Gusto ko po yung pakiramdam, sa totoo lang, kasi parang lumakas ako. Pero bigla akong napamulat ng mga mata ko nang may marinig akong parang malakas na tunog ng ahas. Nakita ko sa kabilang beranda ang isang nilalang na itim at parang naaagnas ang kanyang balat. Hugis tao pero mayroon siyang mga pangil. Mahahaba at matulis ang kanyang mga kuko. Mapula din ang kanyang mga mata. Naglalaway habang matalim na nakatitig ito sa akin. Sumigaw ako ng pagkalakas-lakas at sinabi kong may aswang sa beranda. Muli ay dinaluhan ako nila tiya at ama at ng 3 pang tao sa itaas. Napatitig si ama sa akin. Sinabihan niya ang iba na lumabas na at kami mag-uusap. Tinanong niya ako kung bakit ko raw tinanggap ang mutya. Nagtaka ako kung bakit nalaman ito ni ama. Alam daw niya dahil kitang-kita niya ang kulay pula kong aura. Mainit na mainit din daw ang katawan ko. Binalaan ako ni ama na hindi raw madali ang pinasok ko. Kaya nga daw ako inilalayo noon dahil ayaw talaga ni ama na matulad ako sa aking lolo na isang albularyo. Ayaw daw nila ina dahil iba ang pangarap nila para sa akin. Sadyang inilayo ako sa aking lolo para hindi raw mangyari na ako ang pamanahan ng kanyang mutya. Nung namatay daw si lolo, akala ni ama ay ligtas na raw ako. Ngunit hindi pala. Niyakap na lang ako ni ama. Sinabi sa aking maging matapang ako dahil simula sa gabing iyon ay hindi na magiging normal ang lahat. Ika-4 na gabi ng lamay. Nakisali ako sa umpukan ng mga nagsusugal. Nanginginain ng mani at kornik habang nanonood sa mga nagbabaraha.
Ang mga manlalaro ay masaya pang nagbibiruan at nag-aasaran sa kani-kanilang panalo't pagkatalo. Wala namang ibang kakaibang nangyayari ng gabing iyon, Kuya Bari. Ngunit hindi rin nang bigla kong mapansin na sa pwestong iyon ay muling nagpakita sa akin ang lalaki. Tinitigan ko siya, Kuya Bari, at alam ko na kung bakit pamilyar siya sa akin. Siya ang isa sa kaibigan nila Lolo na kasama doon sa larawan na ipinakita sa akin. Tinitigan ko siyang mabuti at doon ko napagtanto na hindi pala siya tao. Tumingin siya sa akin. Itim ang kanyang buong mata, Kuya Bari. Parang tila galit na galit ang kanyang anyo. Maya-maya'y narinig kong tinawag ako ni Ama at sa aking mabilis na paglingon ay nawala na naman ang lalaki. Ngunit sa gilid ng aking mga mata ay may nakita akong mabilis na anino na papalapit at sa isang kisap matay naramdaman kong may kumalmot sa aking likod. Nagkaroon ito ng sugat. Agad akong hinila ni Ama papasok sa loob ng bahay. Nagkaroon na rin ng komosyon sa lamay at ang mga tao ay biglang nagsitayuan at nakiusyoso. Ngunit pagkatapos ay nagsialisan din noong mapagtanto kung ano ang nangyayari. Si Aling Marta naman ay agad na kumuha at nagsaboy ng asin sa paligid. Kami na lamang ni Ama, mga pinsan niya at si Aling Marta ang naiwan sa loob ng bahay. Agad silang nagkaisa sa isiping inatake raw ako ng aswang. May kinalaman daw marahil sa mutya kaya ako inatake nun. Sinabi kong nakita ko si Andong. Dahil sa aking sinabi ay nagkatinginan sina Aling Marta at Tia Cecilia. Kinausap nila si Ama at sinabing panahon na raw para sabihin sa akin ang totoo at malaman ko na raw kung ano ang dapat kong malaman. Biglang sumabat si Aling Marta at sinabing may huling habilin daw sa kanya ang lolo ko para sa akin. Pinapasok nila ako sa silid at sinabing wag na raw muna akong lalabas. Sinamahan ako roon ni Tia Cecilia at Aling Marta, samantalang si Ama naman ay ayaw nang pumanhik dahil kailangang bantayan ng mabuti ang bangkay ni Lolo. Kinausap ako ni Aling Marta at ipinaliwanag sa akin ang mga habilin ni Lolo. Ngayong nasa akin na daw ang mutya, ay dapat kong malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa mga aswang. May iba't ibang uri raw ang aswang na kailangan kong mapaghandaan. Mayroon daw mga aswang na kayang magpalit ng kanilang anyo, may kayang lumipad at may sa tagabulag. Dapat ko raw tandaan na takot sa bawang at asin ang mga aswang. Gayon din sa banal na tubig at nasisilaw sila sa mga bagay na tanso. Ituturo daw sa akin ni Aling Marta ang mga dasal na inihabilin para sa akin ni Lolo. Mga dasal na maaaring ipanglaban ko sa mga ganitong uri ng nilalang. Maliban daw po sa mga bilin ay may ibinigay pa sa akin si Aling Marta. Isang bote ito ng langis na may dasal daw para kontra aswang. Ayon sa kanya ay malalaman ko raw na may aswang sa paligid kapag kumulo at uminit ang langis. Mahalaga raw ito para ako'y maging alerto sa anumang pag-atake ng mga ito. Sabi pa niya ay maaari ko daw ibaon ito sa tabi ng bahay ng pinaghihinalaang aswang at mapapalayas daw sa lugar ang mga ito. Makikita ko rin daw ang aswang sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap sa mga ito. Hindi raw kayang makipagtitigan ng diretso ang isang aswang dahil nakatuwad daw ang refleksyon ng kausap nilang tao sa itim ng kanilang mga mata. Tinandaan ko po ang lahat ng itinuro ni Aling Marta at labis akong nagpapasalamat sa kanya nang gamutin din ang aking mga sugat. Tinanong ko na rin sila kung bakit nagpapakita si Andong sa akin.
alam ko din na matalik silang magkaibigan ni Lolo. Sinubukan daw siyang gamutin ni Lolo noon nang matuklasan ang pagkatao ng kaibigan at sinubukang alisin ang sumpa ng pagiging isang aswang nito. Ngunit hindi pala ito nagtagumpay. Biglang namatay si Andong habang ginagamot ni Lolo. Naniniwala sila na hindi raw naipasa ni Andong ang itim na mutya, kaya marahil ay bumabalik-balik ito at gustong maghiganti kay Lolo. Kaya kailangan daw ng mahigpit na pagbabantay para hindi makuha ni Andong ang bangkay ni Lolo. Agad silang nagdesisyon na ilibing na raw si Lolo kinabukasan para hindi na raw bumalik-balik pa ang hindi matahimik na aswang. At iyon nga ang nangyari. Napakaraming nakipaglibing kay Lolo Kuyabari kinabukasan. Noon lang ako nakakita ng pagkadami-daming tao na nagtipon-tipon para sa libing. Nagmula pa raw ang iba sa ibang bayan. Karamihan daw sa kanila ay pinagaling daw ni Lolo sa kani-kanilang mga sakit. Pasasalamat daw nila iyon sa lahat ng naitulong ni Lolo sa kanila. Mas lalo tuloy akong namangha sa mga nagawa ng aking namayapang lolo. Pauwi na sana kami ni Ama pagkatapos ng libing ni Lolo, ngunit pinakiusapan kami ni Tia Cecilia na manatili muna maski 1 o 2 gabi pa dahil mayroon pa daw silang dapat ituro sa akin. Tumangulang si Ama bilang pagsang-ayon. 5 gabi namin sa Dueñas ay magkasama kami ni Ama sa kwarto. Nabakas ko kay Ama ang labis na pagkahapo. Nakatulog na ito kaagad kaya't hindi na ako umimik. Ilang sandali lang ang nakaraan ay napansin kong tila bumukas ang pintuan namin, Kuya Bari. Pagkatapos po nun ay umalingasaw ang isang masangsang na amoy sa buong silid. Maya-maya'y nakarinig ako ng marahang mga yabag papalapit ito sa amin. Kinuha ko sa bulsa ang langis at tama nga, kumukulo na ito. Naririnig ko rin si Gudo sa labas na kahol ng kahol at tila takot na takot. Sinubukan kong gisingin si Ama, ngunit ito'y tulog na tulog. Kinuha ko na lamang ang gulok na nasa ilalim ng katre at iwinasiwas ito sa harapan. Tumigil ang mga yabag, ngunit ang pagkahol at ungol ni Gudo ay hindi pa rin tumitigil. Bagamat hindi ko po nakikita ang aking kalaban, ay isang bigwas pa ang aking pinakawalan. Mayroon akong tinamaan, sigurado ako. Pagkatapos noon ay naging tahimik na ang gabi. Ganoon din ang sinundang gabi. Sa 7 araw namin sa Dueñas ay nagpaalam na po kami. Sinabi nila Tia na antayin na lang namin ang pasyam bago kami umuwi. Ngunit sabi ni Ama ay kailangan na rin naming bumalik sa Anilaw dahil naghihintay sa amin si Ina. Babalik na lamang daw si Ama sa pasyam. Napakaraming bili ni Aling Marta at Tia Cecilia. Kailangan ko raw maging matapang at matuto daw akong mga tuwiran ng tama sa oras ng kagipitan. Sinabi rin nila na mag-ingat ako at maging matapang sa malaking pagbabago na ito sa aking buhay. Sa pag-uwi po namin, Kuya Bari, naabutan namin si Ina na nakahiga sa kama. Nagmano ako sa kanya, subalit tila siya ay napaso ng aking hawakan. Nakita ko ring may sugat ang kanyang bisig na parang nahiwa ng isang matalas na itak. Napatingin ako kay Ama na nakakunot ang noo. Tumangu-tango lamang siya sa akin at hinimas-himas ang aking likod. Malinaw na sa akin ang lahat mula noon, Kuya Bari, at lahat ng tanong sa aking isip ay nasagot. Alam ko na kung bakit mas pinili ni Ama na manirahan sa malayo at hindi sa piling ni Lolo. Dumating ang mga tiyahin ko
at nangumusta, Kuya Bari. Noon ko pa lamang din napansin na patiwarik ang refleksyon ko sa itim ng kanilang mga mata. Sa kabila ng aking mga natuklasan ay naunawaan ko sila at tinanggap ng buong buo ang katauhan ni ina dahil wala naman daw itong hinangad kung hindi ang protektahan ako sa mga masasama, lalong-lalo na sa mga kauri niya. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking sulat. Salamat po at pagpalain po lalo ang inyong programa. Ako po ang inyong bagong kasundo na lubos na gumagalang. Emong. Sa mundong ito ay may mga bagay na hindi natin kontrolado. Kaya maski hindi natin gusto ay napipilitan tayong tanggapin at angkinin ang mga bagay-bagay na ibinibigay ng pagkakataon. Ngunit maski anuman yung ibinigay sa atin ng tadhana ay tinanggap ko yun ng buong buo, Kuya Bari. Walang labis, walang kulang. Magandang araw po sa lahat ng kasundo. Bago ko ilahad ang buong kwento ko, ay taos-puso akong babati sa iyo, Kuya Bari, at sa mga giliw mong tagapakinig. Naway tanggapin mong bukas palad, Kuya Bari, ang aking sulat at hayaan mong maging bahagi ng iyong programa ang aking tunay na kwento. Isang karangalan po ang mapasama sa inyong YouTube channel at nawa ay magustuhan po ng mga manonood mo. Siya nga po pala, ako si Alicia. Pasensya na po kung ang mga pangalan na babanggitin ko po sa kwento ay likha ko lamang sapagkat aking iniingatan ang reputasyon at pagkakakilanlan ng aming pamilya para po maiwasan kaming mahusgahan sa kasalukuyan. Taong dekada 90 nang mangyari po ang aking kwento. Tubong Negros ang aking inay at si itay naman po ang tiga Ilocos Norte. Lumipat sila dito sa Ilocos nang sila'y magpakasal. Isinama ni inay si Lola dahil maiiwan itong walang kasama sa Negros. Hindi naman po ito pwedeng pabayaan ni inay dahil sila na lamang mag-ina ang magkasama. Mas pinili ni itay na magpatayo ng tirahan sa isang kabukiran na pagmamay-ari noon ng kanilang pamilya. Wala pang masyadong mga kabahayan noon doon at medyo malayo kami sa bayan. Meron kaming isang simple, payak at masayang pamumuhay. Mayroon kaming tumana at pinagkakaabalahan namin ang pagtatanim ng iba't ibang klase po ng gulay at pag-aalaga ng mga hayop. Tanging si itay at si kuya lang noon ang pumupunta sa bayan para maglako. At sa kanilang pagbabalik ay agad akong humihingi ng pasalubong. 6 na taong gulang pa lamang po ako noon. Paborito ko ang inuuwing siopaw ni itay at ilang piraso ng mansanas. Ako ang paborito nila kasi ako po ang pinakabata sa aming pamilya. Si kuya noon ay nasa 20 anyos na, samantalang si ate ay 18. Pahabol daw ako, sabi nila. Hindi ko naman maintindihan yun noon, pero base sa panguunawa ko ngayon, ako'y isang menopausal baby dahil may edad na rin si inay noon kaya himala pa daw na nabuo ako. Isa sa mga natuwa ng ako'y isilang ay si Lola Salome. Matanda na po si Lola, Kuya Bari. Mahina na ang tuhod at hirap na sa pagsasalita at paglalakad. Kuba na rin si Lola, Kuya Bari, at bahagya na lamang niyang naiuunat ang kanyang likod. Bagamat ganoon na si Lola, ay mahal na mahal ko po siya. Siya kasi ang pinakapaborito kong ring miyembro ng aming pamilya. Huling-huli niya kasi ang kiliti ko sa tuwing kinikwentuhan niya ako patungkol sa mga engkantada o sa mga kwentong aswang. Hindi po ako talaga takot sa aswang kasi palaging laman ng kwento ni Lola
na ang mga aswang daw ay mababait kahit pangit ang kanilang mga anyo. Sa isang upuang tumba-tumba na nakapwesto sa tabi ng bintana ang paboritong tambayan ni Lola. Tatabi ako sa kanya noon at doon niya sisimulan ang kanyang mga kwento. Mayroong mga pagkakataon na habang nagsasalaysay siya ay hindi magkamayaw sa pag-alulong ang mga alaga naming aso. Nakatingin sila sa direksyon namin. Tinanong ko noon ang Lola kung bakit parang galit na galit ang mga aso sa kanya sa tuwing nakikita siyang nakadungaw sa aming bintana. Ngunit hindi ako sinagot ni Lola. Ngumiti lamang siya at sasabihing, balang araw, malalaman ko rin daw ang buong dahilan. Samantala, naiiwan kami ni Lola kapag kaanihan na ng gulay. Ang apat ay tulong-tulong sa pag-aani ng gulay. At si Itay at Kuya naman ang pumupunta sa bayan para maglako. Ayaw ni Itay na lalabas kaming mga kababaihan, lalong-lalo na si Ate at Inay sa bayan. Delikado raw dahil nasa liblib kaming puok at baka mapahama kami, lalo't hindi naman daw sanay sa labanan si Itay para kami ay maipagtanggol. Patpatin kasi si Itay, Kuya Bari, at hindi talaga sanay makipagbugbugan. Araw-araw ay ganoon ang ikot ng buhay namin. Magtatanim at aani ng gulay. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Umuwi mula sa tumana si Itay at Kuya. Duguan at may mga sugat at pasa. Anila sa aki, mayroon lang daw silang nakalabang mabangis na hayop sa kagubatan. Hindi naman ako makapaniwala. Nakinig ako sa usapan nilang matatanda. Nag-usap-usap sila. Nasa loob ako ng silid noon at akala nila'y tulog ako nang pag-usapan nila ang totoong nangyari. Nakasilip po ako sa maliit na butas mula sa dingding na gawa sa sawali. Mga taong labas daw ang may gawa noon sa kanila. Napadaan daw ang mga ito sa aming tumana at nang makita ang magaganda naming tanim ay puwersahan nilang kinuha ang mga inani ni Itay at Kuya. Wala naman daw sanang problema kung manghingi sila, sabi pa ni Itay. Pero maski sa lapi sa bulsa nila ay kinuha pa rin ng mga ito. Hindi pa sila nakontento at nagawa nilang saktan sila. Laking pasasalamat na lang daw at wala doon si Inay at Ate dahil baka kung mapagtripan pa ay mapahamak ang dalawa sa kamay ng mga salbahing mga tao. Maya-maya'y narinig ko pong nagsalita si Lola pero mahina lamang kaya hindi ko masyadong maunawaan. Basta sa dulo lang ng kanyang salita ay ganti ang narinig ko. 6 na katao na armado raw ng mga baril ang dumali kina Tatay. Labis na nag-alala si Inay noon na baka hindi na sila makabalik pa sa tumana. Nag-aalangan na masayang ang mga gulay at baka balikan pa ang kanyang mag-ama. Paano na raw ang aking pag-aaral? Pangarap pa raw sana naman ni Inay na ako ay makapag-aral sa bayan nitong susunod na taon sa pagbubukas ng klase bilang isang kindergarten. Subalit ganoon na nga po ang nangyari, Kuya Bari. Parang pakiramdam ko po noon, tumigil ang mundo namin dahil sa labis na pag-aalala. Lalong-lalo na nang kumalat sa bayan ang tungkol sa mga armadong mga tao na nakikita na sa ibang lugar. Sabi pa, sa bayan daw ay nagtayo na ng barikada. Bagamat hindi mga sundalo ay naging alerto ang lahat. Mayroon pang mga nagpapatrolya para siguraduhin hindi mapapasok ng mga rebelde ang bayan. Dahil doon, matagal bago nakabalik sa tumana sina Itay at Kuya. Nagpalipas muna sila ng halos 3 linggo bago muling binisita ang aming gulayan.
Unti-unti ay bumalik kami sa dating gawi. Muling nakapag-ani ng gulay sila Itay. Ngunit isang araw ay naulit muli ang nangyari kila Kuya at Itay. Dumating ulit silang may mga sugat at mga pasa. Grabe ang naging kalagayan ni Kuya. Putok ang kanyang noo at maraming dugo ang humilamos sa kanyang mukha. Halos panawan na rin ang ulirat noon, kaya nagsigawan si Inay at Itay sa labis na pag-aalala. Iyak ng iyak si Inay at narinig kong isinumpa niya ang mga rebelding iyon. Nakiusap siyang dalhin si Kuya sa silid ni Lola. Agad namang binuhat ni Itay si Kuya at marahang inihiga sa higaan ni Lola. Kailangan daw nito ng mabilisang gamutan. Pinaalis muna ako ni Inay at sinabing doon na raw muna ako sa silid namin. Hindi ko na nakita kung papaano o ano ang ginawa nila. Subalit wala pa pong kalahating araw ay magaling na si Kuya. Walang sugat, malakas na parang walang nangyari. Pinagmamasdan ko sila isa-isa noon dahil pakiramdam ko po talaga ay mayroon silang inililihim sa akin. Mayroon silang hindi sinasabi. Si Lola, galit na galit ang mukha noon at narinig kong sinabi niya, wag na raw kaming mag-alala dahil tuturuan daw niya ng leksyon ang mga rebelding iyon para hindi na makapagperwisyo pa. Magmula noon, sa tuwing sumasapit ang gabi, ay mayroon na akong naririnig na mga kaluskos. Maingat ito at dahan-dahang umiikot-ikot sa bakuran namin. Mayroon din akong nakikitang tila mga aninong hindi mapakali at napaglalaruan ng liwanag. May mga bulong akong naririnig na rin. Nawawala sa higaan si Lola sa kalagitnaan ng gabi. Alam ko po iyon dahil sa tuwing bumabangon ako para silipin siya, ay wala siya sa loob. Mayroon lamang doong naiiwang masangsang na amoy. Hanggang sa isang gabi, nagising na naman ako sa mga kaluskos. Ginising ko si Inay at sinabi sa kanya ang aking mga naririnig. Sabi niya, mga daga lamang iyon o kaya'y mga hayop na aming mga alaga sa labas. Matulog na raw ako at wag nang magpuyat pa. Natulog na rin si Inay pagkasabi niya. Ngunit marahan akong lumabas ng silid at sinilip ulit si Lola. Naroon siya. Kuya Bari, nakaharap sa isang altar na natatakpan ng itim na tela at may nakapatong na parang lumang libro. Nakaupo siya na abot na ng tuhod ang kanyang mukha. Nakita kong tinitirintas niya ang kanyang buhok. Kakatuwa ang mga ikinikilos ni Lola. Maya-maya pa'y inabot niya ang isang botelya ng langis. Binuksan niya iyon at nagulat na lang ako nang ipinahid niya sa kanyang katawan. Nakita kong maya-maya ay nagbago siya ng kanyang anyo. Nanlaki ang aking mga mata dahil tinubuan ng itim na balahibo ang buo niyang katawan. Tumayo siya at nakita kong naunat ang kuba niyang likod. Tila kay lakas din niya. Bigla siyang lumingon sa direksyon ko. Marahil naramdaman ang aking presensya. Kitang-kita kong nilamon ng itim ang buo niyang mga mata. Agad ay nagbago ito at naging anyo ng isang itim na pusa. Mabilis itong dumaan sa aking harapan at lumabas ito ng bahay. Kinabukasan ay naging usap-usapan sa sala ang patungkol sa mga natagpuang bangkay malapit sa bayan. Kagagaling lang noon nila Itay at Kuya sa paglalako. Nakita raw nila na ito ang mga rebeldeng nanakit sa kanila. Tuwang-tuwa naman si Kuya noon. Kitang-kita ko sa kanyang muka ang labis na kasiyahan sa sinapit na mga taong iyon.
Karma raw ito dahil masasama silang tao. Samantala, mula nang mangyari po iyon, Kuya Bari, ay hindi na palaging lumalabas ng silid si Lola. Sabi ni Inay, may sakit daw ito. Gusto kong makita si Lola pero palaging bilin sa akin ni Inay na wag ko na raw lalapitan muna si Lola at baka daw mahawa ako sa sakit niya. Ngunit dahil matigas po ang ulo ko noon, sumalisi ako bandang hapon. Sinilip ko po si Lola. Nakahiga siya at parang hinang-hina ito. Nakita kong nanginginig siya, parang nilalamig. Agad ko namang nilapitan siya at nilagyan ng kumot pero bumula ang kanyang bibig habang tirik na tirik ang mga mata. Napaiyak ako noon at tinawag ko si Inay. Kumbulsyon daw iyon, sabi niya, dahil sa sobrang temperatura ng matanda. Kinabukasan ay nakita kong nag-uusap si Inay at si Lola. Pailing-iling pa nga si Inay noon sa kabila ng seryoso nilang pag-uusap. Sobrang hina ng magsalita ni Lola. Halos pabulong na nga itong nakikipag-usap. Panay pa rin ang iling ni Inay habang ito'y umiiyak. Nang lumabas si Inay sa silid ni Lola para maglaba, ay kinuha ko ang pagkakataong iyon para malapitan ang aking Lola. Sa pagpasok ko ay nakita kong payapa siyang nakahiga. Natutulog ito. May itim na bilog akong nakita na labas-pasok sa kanyang bibig. Kuya Bari, hindi ko alam ang bagay na iyon noon. Nang bigla na lang nalipungatan si Lola. Ang itim na bagay na iyon ay biglang pumasok sa bibig niya at kanyang nilulun. Sinenyasan niya akong lumapit at ilapit ko raw ang aking tenga sa kanyang bibig. Sabi niya sa akin ay mahina na raw siya at natitiyak na raw niyang malapit na siyang mawala. Sabi niya sa akin, wag raw akong iiyak dahil mayroon raw siyang iiwan sa akin para daw parang palagi pa rin kaming magkasama. Tumangulang po ako kay Lola. Mula sa kanyang bibig ay inilabas niyang muli ang itim na bagay na iyon at ipinakita ito sa akin. Gusto ko raw din ba ng magic? Gusto ko daw bang maging isang pusa, aso at iba pang hayop na naisin ko? Nabighani naman ako at namangha dahil sa kanyang sinabi. Tumango ako, Kuya Bari. Sabi niya ay ibuka ko lang daw ang aking bibig. Marahan niyang isinubo sa akin ang bilog na iyon. Wala naman akong ideya sa ginawa niya, Kuya Bari, pero sa mura kong isipan noon ay nasa imahinasyon ko ang magagandang bagay na maaari kong magawa kapag ka napasa akin iyon. Gusto ko kasing maging pusa tulad ni Lola. Mainit ang bagay na iyon at parang napaso ang aking lalamunan. Napasigaw pa nga ako sa sakit, Kuya Bari. Dahil doon ay agad na dumating si Inay at ate para sakluluhan ako. Ngunit bigla silang natigilan nang makita ako sa tabi ni Lola. Agad nila akong inilayo subalit bigla siyang napatigil nang mapansin ang kakaibang itsura ni Lola. Maputla na ito at hindi na humihinga. Napasigaw at napaiyak si Inay. Ganon din si ate. Ibinaba niya ako at marahang nilapitan si Lola at niyakap habang patuloy ang pag-iyak ng malakas. Maya-maya'y dumating na rin si Kuya at si Itay at kanilang ikinabigla ang kanilang naabutan. Wala na si Lola. At ako, nakaramdam bigla ako ng labis na pagkahapo. Umalis ako sa silid na iyon at tinungo ang silid namin nila Inay. Nahiga po ako sa katre at tuluyang nakatulog na.
Mula po nang mailibing si Lola ay hindi na sumasama si ate at inay sa tumana. Nakabantay sila sa akin palagi. Nag-aalala sa maaari kong sapitin. At ako naman parang nawalan ako ng sigla. Bigla kong namimiss si Lola. Ang dati niyang tambayan ay naiwan ng nakatiwangwang sa tabi ng bintana. Doon na ako umuupo at doon na rin dumudungaw habang iniisip ang mga araw na nakikita ko pa si Lola. At mas lalo ko siyang naaalala dahil sa tuwing dumudungaw po ako sa bintanang iyon ay galit na tinatahulan ako ng aming mga aso. Katulad po sa pagtahol at pag-alulong nila kay Lola. Hindi na rin ako nawawalan pa ng mga masasamang panaginip kapag sumasabit na ang gabi. Ramdam na ramdam ko na mayroong halimaw na lumalabas mula sa aking katawan. Isang halimaw na natatakam sa dugo. At sa madilim na gubat, doon ay may kasama akong naninila ng mga ligaw na hayop. Ang buong akala ko ay panaginip lamang iyon hanggang sa narealisa ko ang buong katotohanan sa masasamang panaginip na iyon habang lumilipas ang mga araw. Isa na po akong ganap na aswang, ang pinakabatang aswang sa aming pamilya. Kuya Barry, maaaring hindi po kayo maniwala, ngunit totoo po iyon. Totoo ang inyong narinig. Isang nga po akong aswang. Lahat kami ay aswang maliban lamang kay Itay. Kami ay mga nilalang sa dilim na labis na kinatatakutan. Aswang na nagtatago ng likas na lakas at kapangyarihan ng pagbabagong anyo. Isang nilalang na takam sa dugo. Isang salot at isang sumpa sa mga tao. Ganyan kung ilarawan ang mga katulad ko. Isang araw, mayroon na namang naligaw na mga rebelde. Mga masasamang rebelde sa mismong kubo namin. Walang nagawa si Itay ng magasik ng kasamaan at kalupitan ang mga taong ito. Bagamat payat at walang sandata, ay sinubukang ipagtanggol kami ni Itay hanggang sa siya ay pinaputukan at wala ng buhay nang bumagsak ito sa lupa. At walang awa din nilang binaril si Inay. Wala silang mga puso. At mula sa pinagtataguan naming magkakapatid, ay binilin sa akin ni Kuya na tumakbo na at tumakas. Nagtatakbo po ako at tinungo ang gubat, samantalang si ate at kuya ay kinuha ang atensyon ng mga taong iyon para hindi nila ako mapansin. Hindi ko na po alam ang mga nangyari pagkatapos nun. Wala na rin akong naging balita kung ano ang naging kapalaran ng dalawa kong kapatid sa kamay ng mga rebelde. Sa gubat ay para akong isang ligaw na kaluluwa. Umiiyak. Walang direksyon kung saan ako patungo. Hanggang sa may nakita akong dalawang matanda na nangangahoy sa gubat. Lalapitan ko sana sila pero biglang nandilim ang aking paningin. Wala na akong maalala. Nagising na lang ako na nakahiga sa katre at may mga naririnig akong nag-uusap-usap sa aking tabi. Nakita ko ang dalawang matanda na nakatunghay sa akin. Tinanong nila ang aking pangalan at ano raw ang aking ginagawa sa gitna ng gubat. Lumingon-lingon ako sa aking paligid bago ako nagsalita sa kanila. Ikinuwento ko ang buong pangyayari. Dahil sa awa ay nagdesisyon ang mag-asawa noon na ampunin ako. Walang anak ang dalawang matanda kaya tinuring nila akong kanila. Inilagaan nila ako, binihisan, pinakain at pinag-aral at pinalaki sa salita ng Diyos. Bagamat patuloy pa rin ang tila masasama kong panaginip patungkol sa halimaw
ay parang nakokontrol ko na ito. Tahimik akong umalis ng kubo at doon sa gitna ng gubat, naghahanap ako ng mga hayop. At muling babalik sa kubo para manirahan bilang isang normal na tao. Hanggang sa may bumisitang kaanak ang dalawang matanda. Siya si Lolo Bening. Kasama niya ang apong si Manuel. Isang albularyo po itong si Lolo Bening. Pagkakita pa lamang niya sa akin ay agad niyang kinausap ng masinsinan sina Lolo Marsing at Lola Binyang. Sinabi niya sa mga ito na hindi ako pangkaraniwang bata. Isa raw akong batang aswang. Hindi ko naman nakitaan ng pagkagulat ang dalawang matanda, bagkus ay mahinahon nilang kinausap si Lolo Bening na kung maaari ay walang makaalam sa aking lihim. Binalaan pa sila na mag-ingat dahil maaari raw silang mapahamak kapag hindi ko nakontrol ang pagiging pagkaaswang ko. Ngunit hindi po nagpatinag ang mga umampun sa akin dahil imbis na matakot ay nakiusap pa si Lola Binyang na kung maaari raw ay gamutin na lamang ako. Sinubukan naman ni Lolo Bening. Una niyang itinuro sa akin ang ritual o pamamaraan upang maunawaan ko ang tamang pagkontrol sa aking kakayahan bilang isang batang aswang. Natatakam pa rin ako sa dugo pero kailanman ay hindi ako natakam sa dugo ng isang tao. Mula nang pinakitaan ako ng mga taong ito ng labis na kabutihan ay kailanmay hindi ko inisip na magpahamak ng mga taong kauri nila. Namulat ako sa isiping hindi hadlang sa pagmamahal, pagkakaibigan at pagtulong sa kapwa ang aking tunay na katauhan. Naging mabuting halimbawa ang mga umampun sa akin para mabago ko at maiayos ang aking likas na pag-uugali. Hindi natanggal ang pagiging aswang ko. Pero malaking tulong na rin kahit papaano po ang mga ginawa ni Lolo Bening para tuluyan kong matanggap ng buong buo ang aking kalagayan at gamitin ito para lalong pahalagahan ang bawat buhay. Sa ngayon po, Kuya Bari, matanda na po ako at mayroon na rin akong sariling mga apo. Napangasawa ko nga po pala si Manuel na bagamat alam niyang aswang ako, ay tinanggap din niya ako at minahal ng totoo, kagaya ng isang normal na tao. Ipinagpatuloy din niya ang misyon ni Lolo Bening sa akin nang magsama po kami, ang mabago ako at maging isang normal na tao. Naging isang mahusay na albularyo din kasi ang aking asawa at mahusay sa larangan ng paranorma. Sinubukan din niya ang lahat ng paraan. Ipinainom ang mga pampasuka upang lumabas ang sumpa ng itim na mutya, subalit hindi rin siya nagtagumpay. Ang tangi lamang nagawa nito ay bigyan ng ningning at pag-asa ang aking mga mata para sa kabutihan. Kuya Bari, hindi po ako masamang aswang. Hindi kami masasamang aswang. Ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat na husgahan na ayon lamang sa salay-sayin ng nakararami. Ang mga katulad ko po ay tulad din ng mga normal na tao. May mga umaabuso sa kapangyarihan at kakayahan, ngunit mayroon din namang ginagamit ang kapangyarihan upang protektahan lamang ang mga inosenteng tao o mga mahal sa buhay. Naalala ko bigla si Lola. Alam ko na sa pagkakataon na malapit na siyang mawala noon ay ang pagprotekta pa rin sa amin ang nasa kanyang isipan. Nagawa niyang pumatay ng tao para sa amin at maski pa ikapahamak niya at tuluyang siyang manghina at mamatay, ito ay para sa amin pa rin.
Dala-dala ko pa rin ang mga alaala ni Lola hanggang sa aking pagtanda. Sa tuwing napapatingin nga po ako sa salamin, parang anyo ni Lola ang aking nakikita. Para kaming pinagbiyak na bunga. Katabi ko ang aking apong si Sofia habang sinusulat ko po ang kwentong ito, Kuya Bari. Siya po ang pinakabata kong apo. Natatawa pa siya kapag napapansin na medyo ngalay na ako sa pagsusulat at bahagyang iniuunat ang kuba kong likod. Ang apo ko po ay masayahin at tulad ko noon ay makalula. Ako ang paborito niyang miyembro ng pamilya. Ang sarap niyang pagmasdan, Kuya Bari, dahil sa bawat ngiti at inosente nitong mga tingin ay parang nakikita ko rin ang mga eksena noon na nakatabi ako kay Lola habang kinikwentuhan ako ng tungkol sa mga engkantada at mga aswang. Naisip ko tuloy na kung malapit na ba akong mawala sa mundong ito, ay iiwan ko rin ba sa kanya ang itim na mutyang ito? May pagpipilian ba ako? Gayong ito ang hinihiling ng tadhana? Ngunit kahit ganoon kasaklap na maaaring danasin ng apo ko ang mga pangyayaring napagdaanan ko, ay isa lang ang maipagmamalaki kong bagay na iiwanan sa kanya maliban sa mutya. Ito ay kung papaano maging mabuti sa kapwa sa kabila ng katotohanang iba kami sa karamihan. At habang sinusulat ko nga po itong sulat na ito, ay may narinig akong sumigaw ng aray mula sa kusina. Ang dalagita kong apo ay nasugatan pala ng kutsilyo mula sa hinihiwang gulay. Tulad ng nakasanayan, agad siyang lumalapit sa akin para ipagamot ang sugat. Ginagamit ko ang aking laway para ito ay maghilom at mawala agad ang sakit ng kanilang nararamdaman. At opo, Kuya Bari, alam nila ang aking lihim. Alam nila na ako ay isang aswang. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking liham. Marami pong salamat sa oras at sa inyong pagtanggap sa aking sulat. Lubos na gumagalang, Alicia. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.